tayong baguhin ng Diyos, kaya tayong patawarin ng Diyos, kaya tayong paganingin ng Panginoon, kaya tayong gawin ng Diyos ang himala. Ang sabi ng Biblia, for I am the Lord who heals you. Ako ang nagpapagaling sa inyo. Pati bulsa niyo, pag-agalingin ko. Nakikinig pa ba tayo? Pag-agalingin ko kayo, pati bulsa ninyo, kawalan niyo ng pera, pag-agalingin ko yan. Masamaan yung buhay, ayusin ko kayo. At anong sabi ganoon sa aklat ng unang Pedro, 2:24, tingnan natin. He himself, ang Diyos mismo, bore our sins in His body on the tree. Ang Diyos mismo ang dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Dito na po ako magwawakas, last verse ko na po yan. Nung si Jesucristo po ay napako sa krus, wala po siyang kasalanan. Pero lahat po ng kasalanan ng tao sa mundong ibabaw na ito ay ipinataw sa Kanya. Lahat ng kasalanan. Kasalanan ni Eva at Adan, kasalanan natin ngayon, mga kasalanan ng mga taong darating pa, lahat ng kasalanan ipinataw kay Jesucristo. Wala siyang kasalanan. Sabi ng Biblia, we will found no deceit in Him. Hindi siya nagkamali, blameless siya. Kaya hindi ordinaryong tao sa Jesus, siya ang Diyos ang nagkatawang tao. No? He Himself bore our sins in His body on the tree. No? Lahat ng kasalanan nasa Kanya. Na wala naman siyang kasalanan, lahat ng kasalanan natin. Kaya nung siya pinako sa krus, ibig sabihin, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya. Tayo ang pupunta dapat ng impyerno. Tayo ang babaero, tayo ang lalakero, tayo ang bakla, tayo ang tomboy, tayo ang turugista, tayo ang mamamatay tao, tayo ang kurap, tayo ang masasama, tayo ang nagmumura, tayo ang umiinom ng alak, tayo ang nagdudroga, tayo ang mga masasama, pero hindi na tayo pupunta ng impyerno. Amen? Dahil meron nang nagligtas sa atin sa impyerno, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin sa Jesus. Isipin niyo lahat tayo pupunta ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Alam niyo, walang nakakaalam ng dating buhay. Grabe niya, nandiyan kami sa Munyos, no? Tapos ang bagsakan sa may Balintawak, kasama ko yung pinsan ko. Balitiyo ko na yun pero parang pinsan lang dahil nga halos magkaedad lang kami. May tataro yun sa likod. Dala-dala ko yung sako, punta kami ng Balintawak. Nakikinig pa ba kayo? Walang laman yung sako. Pero pag uwi namin, from Balintawak to Munyos, ang daming laman. Ang dami namin dinekwa, as in dinekwa. Alam mo, pag kami mga magpipinsan, pasok kami ng department store, hindi pa kasi uso na ng CCTV eh. Pagpasok namin ng department store, wala kaming dala. Pero paglabas namin ng department store, ang dami na namin dala. Kasi kami ay mga mandirekwat. Kaya mag-ingat kayo, tingnan niyo yung mga bulsin nyo dyan, baka nawala na yan, natekwat ko na. Pero dati po yun, hindi na ngayon. Ang sabi ko, dati yun. Walang nakakaalam, nobody knows. Nung nag-aaral ako noon dyan sa may San Francisco High School, sa likod ng SM, yan ako gumraduate eh. No? Yan ako gumraduate ng high school. Alam mo, pipila ka eh. Ewan ko kayo kung anong ayos na yan. Nung una pa noong pipila ka, lahat ng mga pagkain, dadaanan mo yan. Yung dulo, cashier. Alam mo, tekniko, ilalaglag ko yung barya ko. Pero bago ko ilaglag yung barya ko, nakapili na ako kung ano mga napili ko, nari sandwich, mani, napili ko na yan. Paglaglag ko ng barya ko, tataputin ko yung barya ko, yung sandwich sa may bulsa. Katuwa po ito. Pagpunta ko sa cashier, babayaran ko na lang, mani na lang. Ang hindi niya alam, ay bulsa ko na. Ang gandang lalaki ngayon, no? Pero hindi mo akalain na dating magdirekwat. Hindi naman. Konting gandang lalaki lang. Mas magandang lalaki sa akin yung mga barkas. Ito ang paborito pa. Amen po ba? Glory to God. Ganun yung buhay. Wala nakakaalam nun.
Hindi ko nyari, bebenta ng baseball niya, bola-bola. Tatayo ako riyan, tutusok ako, tsak! Nasasabayan ko siya na marami bumibili. Tusok, sabay, sausaw sa suka, kain. Tusok, sabay sausaw sa suka. Kunyari, naubos ko 20. Sasabihin ko, bayad ko, 5. Ganun kadaya, mandaraya, mandarugas. Wala nakakaalam niya. Pero ang Panginoon, pinatawad po ako. Amen? 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 Ganapakan natin ang Panginoon dito po. He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. Siya raw ay pinasan ang lahat ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan. Siya ay pinako sa punong awit sa krus upang sa ganon huwag na tayong mabuhay pa sa kasalanan at tayo po ay mamatay na sa kasalanan at mabuhay na tayo sa katwiran. Kaya salamat sa Panginoon. Dati yung kamay na ito, mandirekwat ito eh. As in, mandirekwat. Nangingipit. Pero salamat sa Panginoon ngayon yung kamay na ito. Praise the Lord, glory to God, hallelujah na. Amen. Dati nun yung bibig na ito, palamura ito eh. Palamura ito. Kasi bulaklak ng dila namin yan eh. No? Dati, alam mo, pag nagsusugal pa ako, nagbibinggo ako noon. Mandurugas pa ako, nagbibinggo ako eh. Walang nakakaalam. Pag binabola ko yung puliliyo ng bolahan, hindi nila alam, sinisilip ko yan eh. Sinisilip ko para kung sa ganun eh, para tumama ako. Diba? Sa matanda. Bigo. Hindi nila alam, pag nagbabaraha ako noon, sinisilip ko noon yan eh. Kinakasa ko noon yan eh. Wala silang kaalam na, 9 na ako eh. Hindi nila alam, dinaya ko yan eh. Ganun ako magulang. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang sabi ko po, ang Diyos ay nagbabago ng buhay! At anong sabi dito? He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. At anong sabi dito? By His wounds you have been healed. At dito na po ako magwawakas, mga minamahal, sa pagkapago ni Hesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ipinataw sa Kanya. Lahat ng kasalanan natin ipinataw sa Kanya. Lahat. Isa sa last words niya ay ganito. Isa sa 7 last words niya ay ganito. It is finished. It means mission accomplished. Tinapos ko ang aking misyon. Pinasan ko sa katawang ito ang lahat ng kasalanan ng tao at binayaran ko sa amagitan ng aking kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya lahat ng ating mga kasalanan, salamat sa Diyos, pinatawad na niya. At ang ating mga buhay ay pwede nang mabago. Amen. At tayo ay pwede nang huwag nang pumunta na impyerno. Pero meron pang karagdagan. Alam niyo ba na yung pinanghampas ni Jesus ay hindi po yung ordinaryong latigo. Yung po ay genuine leather na ang dulo po noon ay bakal or tibok. No? At yung bakal o tibok iyon, pag hinampas mo kay Jesus, tumatalsik po ang mga laman. Tumatalsik yung mga laman. Naalala ko, no, isipin mo ako, makasalanan akong tao, no? Pero hindi ba ninyo alam na nagpipinitensya ako noon? Totoo, 2 beses po yan. Na ako po ay lumalakad, no? Papuntang Grotto. Papuntang Grotto. Naglalakad lang talaga ako. Nakapaalam yan. Alas 8 ng gabi, aabutin ako ng mga alas 5 na madaling araw. Nilalakad ko mula sa amin na puntang Grotto. Every mahal na araw yan. Para mapatawad ako sa aking kasalanan. Pero after ng mahal na araw, balik uli ako sa aking kasalanan. Hindi na bago buhay ko. Nakikinig pa po ba tayo? Kung hindi nakakaalam niya, na lumalakad ako noon nang nakapaalam. Papunta ng Grotto. Naglalakad ako noon. Kasabay ko yung mga nagpapasa ng krus. Kasabay ko yung mga nagpipinitensya. Pero ako na nagpapasa ng krus, hindi ako nagpipinitensya. Basta naglalakad lang ako. Walang paa. Ay, walang sinela doon ng sapatos. That's my way, no? Walang paa. Pwede ba yun? That's my way. Na para mapatawad yung aking kasalanan. Pero hindi pala. Hindi ko na pala kinakailangan gawin yun. Kasi si Jesucristo ay pinasan na niya ang lahat ng ating mga kasalanan.
Ang magagawa lang pala natin humingi ng tawad sa Diyos.